Magandang araw po sa inyong lahat. Pag-usapan natin itong sulat na aking ipapadala sa Office of the Secretary ng Department of Education. Dahil meron lang akong hinaing kasi hindi po ako pinahintulutan na kumuha ng NASH o National Assessment for School Heads dahil wala daw po akong units o hindi daw po ako nakapag-aral ng management. So, bakit ba napaka-stricto nila, di ba? So ito yung itatype ko ito at ipapadala. Okay? So, ito ba ang laman ng aking sulat, no? Una, siyempre mariin kong sabihin natin na nadismaya ako. Okay? Nadismaya ako dahil hindi nila ako pinahintulutan na kumuha ng National Assessment for School Heads. Yung aking palagay dito sa aking sulat, no? Sinabi ko rito, opinion ko lamang po ito na mayroong pag-abuso o sa aking palagay baka lang, hindi po ako sigurado na mayroong favoritism o palakasan. Kasi nasabi ko yan dahil mayroong isang guro na hindi pa siya lisensyado ay na-promote na. Di ba bago ka di po ba bago ka dapat payagang makapagturo, dapat lisensyado kang guro. Kaya napaka-unfair o parang nilalabag ang aming karapatan na tinatawag na equal protection, ibig sabihin patas na pagtrato sa ilalim ng batas. Okay, dahil kami kailangan pa namin kumuha ng license at may ipasa ang board exam at kailangan pa naming patatakan, pumila. Noon pero ngayon madali na lang pagkuha ng lisensya ng PRC license. So, malayo din kahit papano, no? Babiyahe pa kami, magpapaschedule, magbabayad, Google pa kami ng oras at kailangan pa naming umabsent. Of course, na magka-absent kami, kakaltasan pa ang aming sahod dahil yun nga, hindi kami pumasok. Okay? Dahil sa pag-asikaso namin sa papel na kanilang hinahanap na yun ang certification mula sa PRC na tunay nga ang aming lisensya, hindi peke. Pero, bakit mayroong teacher na kung hindi ako nagkakamali, police clearance lang yung hiningi sa kanya. For promotion hindi lamang para makapasok sa Department of Education, kundi for promotion na. Walang lisensya pero na-promote na kaagad. Okay, walang lisensya. Hindi pa lumalabas ang kanyang board exam. So, sa madaling salita, hindi niya na kailangan pa magpasa ng kopya ng kanyang lisensya dahil wala pa yung resulta ng kanyang board exam. Hindi pa siya nakakapasa noong panahon na yon. So, sa madaling salita, mayroong parang hindi po ako sigurado, parang palakasan system na kung baka may kamag-anak sa loob ng personnel, baka lang, o sabihin natin backer o kakilala. So, parang hindi po ako sigurado, parang aristocrat or aristocracy. Ano ba yung aristocracy? Ito yung kung saan ang pamahalaan ay kontrolado ng mayayamang pamilya. Wala naman tayo niyan eh. Hindi naman aristocracy ang sistema ng ating pamahalaan, kundi republika na kung saan ang taong bayan, lahat ng tao ay may karapatan at ang kapangyarihan ng gobyerno ay nagmula sa lahat ng tao, hindi sa iilan lamang. So, kaya yung anti-dynasty bill na yan, sa tingin ko, mas maganda yan na ipatupad din sa Department of Education at saka yung mga taga-personnel department ilipat taon-taon para hindi nila abusuhin ang kanilang posisyon o pwesto na magpapasok ng mga teacher na kahit hindi pa lisensyado o kaya naman hindi kwalipikado. Halimbawa na lang yung maliban sa personnel, yung SDS na nahuli, na na-entrap, na nagbebenta ng item for sale. Kung hindi po ako nagkakamali, na-entrap. Kung hindi po ako nagkakamali. Yung kaso niya, pagbebenta ng posisyon sa Department of Education para magturo. So, mantakin nyo yan. So, kahit wala kang papel, kahit hindi ka nakapagtapos, pwede kang maging guro basta may pera kang ibabayad doon sa SDS. So, sa madaling salita, ay magiging eksperimento ang kaalaman ng mga bata. So, kung ganon, di pasok na lang natin kahit sino, di ba? Kahit yung mga standby, hindi ko naman minamaliit yung mga standby dahil sila din ay mayroong sariling buhay at dignidad. Pero ang ibig kong sabihin, kung pinagbigyan yung iba
So dapat pagbigyan na lang lahat para patas, walang pinipili. So gawin natin guro yung mga walang trabaho. Bahala na wala kahit walang papel, kahit hindi nakapagtapos. Okay, para mabigyan din sila ng oportunidad. Ganun na lang. Tapos kaming nakapagtapos ng pag-aaral ng kolehiyo, nakapag-masteral, nakapagtapos ng law, doon na lang kami gawing, sabihin natin, magwalis na lang kami ng kalsada. Okay na sa amin yan. Basta maipatupad sa lahat. Hindi yung pinipili lamang. Maipatupad sa lahat ng mga walang trabaho. Patupad sa lahat ng mga walang dokumento. No, gawin silang guro sa Department of Education para maipakita na patas ang lahat. Kasi yung ginawa ng SDS doon sa Palawan, kung hindi ako nagkakamali, ay malaking kalapastangan yun dahil hindi niya na iniisip ang kapakanan ng mga mag-aaral. So sa kanya, yung sarili niya lamang at saka hindi niya na iginalang ang saligang batas na magbigay ng dekalidad na edukasyon at saka yung mga patakaran sa civil service. Yun nga, dahil sa pagbibenta niya ng posisyon. Kaya tuloy, hindi na tayo sigurado kung ang mga guro ba natin sa Department of Education ay graduate nga ba ng kolehiyo, pumasa nga ba sa board exam, at ang kanilang mga dokumento ba ay tunay at hindi peke. Kaya nga nagtataka ako na ang naging aksyon ng pamahalaan ay tanggalin lamang yung SDS sa serbisyo na kung tutuusin, isinama na rin sana yung mga taga-personnel department dahil sa aking palagay, baka sila ay mga kasabwat din ng SDS. At saka maliban doon, yung pagbebenta ng item for sale ay may malaking epekto. Ibig sabihin, may mga nakapasok na hindi kwalipikado. Kung kaya, dapat busisiin ng pamahalaan ang qualification o yung mga dokumento na isinumite o ipinasa ng mga guro para mapatunayan na sila nga ay tunay na mga lisensyadong guro. Dahil hanggang ngayon mayroon pa rin akong naririnig na mga guro na hindi pa nakakasumite ng kanilang mga transcript of records at mga certified true copy ng kanilang lisensya kung hindi po ako nagkakamali. At saka itong isang teacher na ito, kahit pa sabihin natin pumasa na siya ng board exam, pero yung panahon na nakapasok siya sa DepEd na wala siyang lisensya, ay napaka-unfair doon sa may mga lisensya na hindi pinagbigyan na makapag-serbisyo sa Department of Education. So ito ay isang uri ng pandaraya. So sinabi ko rito sa aking sulat na bakit kailangan nyo pa akong hanapan ng units sa management kung mayroon naman akong 39 units sa Master in Psychology na kung saan may mga subject ako o pinag-aralan tungkol sa pamamahala ng mga tao. Hindi nga lang sa pamamahala ng pera o negosyo katulad ng management, pero meron kaming human resource management, pamamahala ng tao. Ang tanong, sa gobyerno ba, kapag ikaw ay nagserbisyo sa gobyerno, mamamahala ka ba ng negosyo o mamamahala ka ng mga tao na magbibigay ng serbisyo sa publiko? Di ba? So, ang sagot dyan, syempre, mamamahala ka ng tao na magsiservisyo sa publiko. Okay, so itipasok ang aking pinag-aralan, ang aking mga subject na nakuha sa University of Santo Tomas, sa master na sa ilalim ng Master of Arts in Psychology. At saka, mayroong batas na nagsasabi, no, dito, okay, banggitin ko po sa Section 51. Ito po ay ayon sa Memorandum Circular 14 Series of 2018 ng Civil Service Commission, particular ang Rule 8 Section 51 na nagsasabi, no? Mahaba ito. Didiretsuhin ko na lang, okay? Sinasabi dito yung mga nakapagtapos ng Bachelor of Laws o abogasya pero hindi nakapasa sa bar exam ay ikinukonsidera na nakapagtapos ng master's degree sa anumang kurso at maaari nang humawak ng posisyon na halimbawa ay division chief, executive, or managerial positions. Klaro-klaro, managerial positions. So ang pagiging school head ay isang managerial position. So pasok, no, ang aking dokumento, ang aking pinag-aralan dahil maliban sa Master of Arts in Psychology na 39 units, natapos ko po ang Bachelor of Laws. Okay, noong 2012, graduate po ako ng law pero bumagsak po ako sa bar exam at hindi na po ako kumuha uli at wala na po akong balak na kumuha uli dahil
gusto ko na lamang ay manahimik na lamang sana dito sa Department of Education at magturo ng maayos para sa para sa lahat, para sa mga kabataang Pilipino, okay? Para sabihin natin para maging maganda ang kalidad ng ating edukasyon sa bansa. So gusto ko na lang talaga maging public school teacher. So wala na po akong balak na maging abogado. Pero nakakasama lang ng loob dahil binaliwala nila ang pinaghirapan ko. Kasi sasabihin na naman nila na, di ba din na yung walang pinag-aralan basta maganda ang ugali kaysa doon sa may pinag-aralan na masama naman ang ugali, bias yon. Gano'n ba kayo kasigurado na lahat ng mga may pinag-aralan ay masama ang ugali? Lahat ng mga walang pinag-aralan ay magaganda ang ugali? Hindi natin masasabi dahil nasa tao yon. At saka maliban pa, na sa serbisyo publiko ay hindi sa pagandahan ng ugali, kundi sa pagiging professional. Hindi sa pambubula, kundi sa pagpapakita ng resulta ng iyong trabaho. Okay na? Nakakatulong sa publiko. Kahit pa sabihin natin maganda nga ang ugali, pero mali-mali naman ang itinuro. So, wala din pong kwenta. Maganda nga ang ugali, pero tamad, hindi pumapasok, palaging absent, master teacher pa. Di ba? Halimbawa, yung ganoong sitwasyon. So, masasabi nyo ba na nakakabuti ang tinatawag nila na magandang ugali? So, hindi batayan yon, okay? Dahil bias masyado. Maaaring para sa iyo, yung taong sipsip ay mabuti ang ugali, yung hindi sumisipsip sa iyo ay masama ang ugali, kung kaya hindi mo siya tatanggapin na magserbisyo sa publiko, sariling pansariling interes na lang ang iyong sabihin natin binibigyan ng halaga o prioridad. So, ang resulta, yun yung tinatawag na whims and caprices na pinagbabawal ng batas. Ano ba yung whims and caprices? Na ibig sabihin, kung mayroong sumpong, bugso ng damdamin, yung desisyon ng pinuno o empleyado ng gobyerno ay nakabase lamang sa kanyang bugso ng damdamin o luho o kapritso o kaartihan o kabulastugan, sabihin natin parang ganyan, wala nang magagaling na guro na mananatili pagka ganyan ang ipinatupad, pagiging bias, mamimili, no? At saka sinabi ni Senator Angara, ang ating pinakamamahal na Secretary of Education, na sabi niya na sa Pilipinas daw mayroong sabihin natin matinding kakulangan o maraming kulang na school heads sa buong bansa. Ibig sabihin, talagang matindi ang pangangailangan o talagang nangangailangan ang Department of Education ng mga school heads o yung mga sabihin natin mamumuno ng paaralan. Yung tawag nila principal, di ba? So sabi sa madaling salita, kulang na kulang ang principal sa buong bansa. So bakit ngayon na sa tingin ko, ako naman ay kwalipikado at gamit na gamit ang aking pinag-aralan, lalo na yung law dahil serbisyo publiko, nasa gobyerno tayo, siyempre dapat mayroon din tayong alam sa batas at alam natin kung ano ang ating ipinapatupad at kung paano ipatupad. Di ba? So, ganon. Imbes na payagan ako na kumuha ng exam upang maging school head, ay dinisqualify pa ako. So, ang tanong ko, gaano ba ka-qualify ang inyong mga tinanggap kung inyong mamarapatin? Sa aking palagay po lamang, dahil may right to information naman tayo, na may karapatan ang bawat Pilipino na busisiin ang mga records ng pamahalaan para mabigyan sila ng tamang impormasyon. Okay, karapatan nila yan. At yan ay nasa saligang batas. At saka, meron din po akong karanasan sa human resource management. Dati po akong HR manager. Ako po yung nag-i-interview ng mga tao bago pumasok sa trabaho, bago tanggapin sa isang trabaho. Ako yung sumasala ng mga taong karapat-dapat sa partikular na trabaho. At saka ako din po ang nagpapatupad ng mga patakaran ng pribadong eskwelahan, yung dati kong pinapasukan. So paano niyo masasabi na hindi ako kwalipikado? Okay, so kaya nga susulat po ako sa nakakataas dahil questionin ko po talaga ang desisyon ng kung sino man itong nag-disqualify sa akin. Pero tingnan po natin kung ano ang magiging aksyon ng kalihim ng edukasyon kung
Tama ba ako? O tama sila na hindi ako payagan na kumuha ng National Assessment for School Heads? So maraming salamat po sa pakikinig at mabuhay. Salamat po.